morning, Florida. Good morning, Philippines. Palakpakan natin ang Diyos. Ito po yung aking nalalakayin dito po sa Psalms chapter 84, verse 10. Ayan, at sabi niya, kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo. Kahit sa isang libong araw, na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, ay sa ako'y tumira sa bahay ng mga banal. So, grabe yung sinabi, no? Sinulat ni Haring David. Mga kapatid, sinabi ni David. Sa salitang ito, na napakalaga para sa kanya, amen, na naroon siya sa templo ng Diyos. No? Sa gawain ng ating Panginoon. Kaya, ito po ang ating tatalakayin ngayong umaga, choose wise. Choose as a wise. Amen. Or choose wise. Or choose like wise. Amen? Ano ba talaga? Kasi nilagay ko dyan. Pero bago. Nakalipas lang tayo. Okay. So, okay lang yan. Nilagyan ko kasi doon, choose as a wise. Ibig sabihin, pumili ka bilang isang matalino. No? Hindi lang kagaya ng isang matalino, kundi talagang pumili ka na ikaw mismo bilang isang matalino. Mga kapatid, sabi niya rito, in this life, it is important to choose wisely. Napakalaga, amen, yung ating pagpili bilang isang matalino pagpili. Bakit po? Sabi niya, ayan, because what you choose become part of the story of your life. Kasi tandaan nyo ito, yung pinipili mo ngayon, kung ano ang pinipili mo ngayon, magiging bahagi ka ng istorya ng buhay mo pagdating ng araw. Kung ito man ay successful o hindi, magiging bahagi ka ng kwento ng buhay mo. Amen. Kaya napakalaga, kapag tayo po ay pumili ka bilang isang matalino Kristiyano. Sino po ang matalino Kristiyano ngayong umaga? Praise the Lord. Amen. Kaya napakalaga po ito na maintindihan natin. Kasi alam niyo po maraming mga tao, pumipili lang sila, basta lang makapili. Parang pumipili na, parang mas mabusisi pa sila pag ukay-ukay. Diba? Pag pumipili ka ng ukay-ukay, tinitignan mo yung bulsa, baka may laman. Tinitignan mo yung butas, o sikar, o sira. So kung minsan ganito ka-sensitibo yung maraming tao, sa klase ng pagpili, no, para sa kanya. Subalit pagdating sa mga bagay spiritual, ang tao, wala siyang tao dito, walang discernment kung minsan, amen, wala siyang kakayahan, pumili ng talagang pagpili ng isang matalinong Kristiyano. Kaya ito yung nagiging problema ng marami. Kaya tingnan niyo po, may mga Kristiyano na iba't-ibang klase yung kwento ng kanyang buhay. Bakit po? Dahil ang yun ba ay kalooban ng Diyos? Kung minsan, yun po ay may kinalaman yung ating pagpili sa ating mga buhay. Kaya nagiging bahagi ka lang siya. Amen. Pinili ko, hindi mag-aral doon. So, masakit para sa akin ngayon, pero wala akong magagawa. Parte na ng buhay ko ito. Amen. So, katulad ng iba, nagpas na sila, mas pinili na mag-aral, o mas pinili na mag-asawa ng aga, kaysa mag-aral. So, wala siyang magagawa, kundi bahagi na ng buhay niyo. Lalo na kung halimbawa, nag-asawa ka, sige mo, 16 years old. Tapos, pagkatapos nun, ay nagkaroon ng anak. Yung anak, sunod-sunod, di ba? Grabe yan. 8 months pa lang, may kasunod na. Kaya yung karga, kapilaan, meron pang dala, meron talaga ng, di ba? Kaya ito yung nakakalungkot ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Tandaan niyo po, amen, katulad po, sabi in our text, we have two things to choose, the word or the house of God. May dalawang bagay dito na pwede pagpilian. No? So makikita natin dito, pag sinabing word, ito yung mundo. Amen. The house of the Lord, yung house, meaning, ibig sabihin yung presence ng Lord or yung gawain. Amen. Ng ating pong Panginoon. Alin yung mas pipiliin natin dito? Kasi alam niyo po, nakita natin
mundo ito, maging sa maraming Kristiyano, mas madalas na pipili nila, amen, ang mundo ito. Kaya ano po nangyayari after a year ng kanilang paglilingkod, ng kanilang pagpili, amen, sa larangan paglilingkod sa Panginoon o sa buhay nito, ito po ay nakakalungkot na hindi po nagiging maganda ang resulta doon sa kanilang pagpili. Amen. Sa kanilang pagpili. Kaya sabi ni David, sabi niya, mas gustuhin ko pa na nasa templo mo kaysa makasama ng mga taong manalo at kung ano-ano na sila. So makikita natin dito, sabi niya next, hallelujah, sabi niya, dahil sa mundo ito, ayan, sabi niya, the world is all demanding. Lahat gusto. Amen. Sa mundo ito, kapag pinili natin yung mundo, amen, pag pinili natin yung bagay dito sa daigdig nito, mas pinili natin yung mundo, tandaan niyo po, the world is all demanding. Lahat hinihigit. Lahat hinihigit. At alam niyo ba, ang daigdig dito, amen, ay mas maraming hinihigit kaysa sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kaya makikita natin dito, isipin yung araw-araw. Amen. Every week, every month, nagpapalit tayo ng damit, nagpapalit ng mantalon, nagpapalit ng medyas, lahat gastos. Kasi hindi nga lahat, dapat ikaw ay presentable, ikaw ay maganda, ikaw ay maayos, lahat hinihingi niya sa lahat ng bagay. At ito po ay hindi napapansin ng marami. Alam niyo po, kung pinipili pa nila ang mundo, hindi mo ba alam na mas maraming hinihingi ang mundo kaysa para sa Panginoon? Hindi lang natin napapansin. Sino po nakapagtrabaho sa SM? Sa SM. Lalo sa mga babae. Alam niyo po sa SM magkano ang sweldo ngayon? Magkano po minimum na natin ngayon? 400? 600 na ba? 600. Pagpalagay mo 600 pesos. Isipin niyo po, 600 pesos pag pumunta ka sa SM, alam mo ba sa SM, hindi ka po pwedeng mag-pick up ng manipis. Kailangan panikada talaga. Sa SM, hindi ka pwede basta lang mag-pick up ng gano'n. Meron talaga silang mga standard na kailangan. Ito yung magpamit mo. So magugulat ka mga araw-araw mo ginagamit yun, araw-araw mo ginagawa yun. Amen. Sa araw-araw, hindi mo napapansin na nagtatrabaho ka para sa daigdig na ito, hindi mo alam. Lahat pala yung hindi mo siya. Pangalawa, makikita natin dito. Sabi niya, the world is all criticizing. Lahat pinuna. Maganda naman sana siya, kaso pangil. Lahat. Amen. Kaya nga, kapag ito yung minahal mo, yung mundong ito. Amen. Ito yung mararamdaman mo. Lahat pinumuna. Amen. Lahat pinumuna. Amen. Sa daigdig na ito. Lahat, mapapansin mo ba namin mula ulo ng talampakan pinapansin? Amen. So, it's all about money sa daigdig ito. Tignan niyo po, pag wala kang pera, kawawa ka. Sa tingin ng iba. Amen. Pag wala kang mga material na bagay, amen. Kabuka kang kawawa. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, ano ba po? Sabi ng Romans chapter 12, kaya nga sabi niya, amen. Sobrang busy po ang tao. Walang kapahingahan. Kaya isipin niyo po ito, mga kapatid. Gulat tayo, isipin mo. Tulad kay Brother Jerry, isipin mo ang kanyang duty ang mga alas 2 na madaling araw. Nag-duty ng 48 hours. 48 hours. Grabe yan. 48, ibig sabihin 2 days yun. Grabe. 2 days. Amen. Pagdating ng sweldo, hindi mo alam kung paano hindi. Alam niyo po kung minsan,
Ito yun. Aayon ka talaga sa mundo ito. Kung aayon ka sa mundo ito, gagawin ka, magiging abala ng mundo ito. Isang araw, ilalayo ka sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Amen? Kasi kanina nakita natin kung ano ang takbo ng mundo. Pag wala ka, yung iba naman dahil ayaw mo pahiya, kaya kailangan, kung kinakailangan kahit sa maling paraan, gagawin ka. Ang mga bagay, amen, ng daigdig nito. Pipilitin niya na magkaroon siya. Amen, pipilitin niya na magkaroon siya. Mga kapatid. Para lang sumabay sa daigdig nito. Kaya maraming mga tao, mas pinipili ang ganung klaseng sitwasyon. Kaya sa bandang huli ng kanilang buhay, dahil sa pinili nila, hindi naging maganda ang resulta ng kanilang pinili. Kaya nga, ang punto ko dito, kung pipili ka rin lang di naman, dapat pumili ka kagaya o bilang isang Kristiyano matalino na mahusay pumili. Huwag lang yung basta-basta. Amen? Ano natin? Amen? Ano natin yung mundo ito? Bakit ako magiging abala? Amen? Bakit kailangan ko ba gawin ang mga bagay na ito? Bakit kailangan ko ba sumabay sa gustong mundo ito? Amen? Eh kung ano naman, kung wala akong ganitong klase material na bagay, pwede pa akong mamamatay. Yun naman lagi kong rason. Hindi dahil sa wala akong magandang mga material na bagay, ay katapusan na ng aking buhay. Hindi po. Kung meron ng mga bagay na kailangan, yes Lord, dito yung aming prayer para sa iyong gawain. Pero, para lang sa mundo ito, gamitin para lang sa mundo, masabi ng tao, masabi ng iba, na ito ako, tuloy. Hindi ko yan ang kailangan. Gagawin kang pagala sa mga bagay at pilit kang ilalayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, mag-iba na kayo at magbago upang mabapin ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya, talaga ganap. Nakapatid, pansin niyo po, marami mga tao wala ng tayo sa Panginoon. Ano po ang dahilan? Amen. Yung tawag ng daigdig. Yung tawag ng daigdig. Maraming nasablak sa hirap ng kalooban dahil sa tawag ng daigdig. Kaya tingnan niyo po ang tao. Amen. Nung siya'y pinanganak, ang plano ng kanyang nanay, makapag-aral, makapagtapos. Kailangan makabili ng bahay, magkaroon ng sariling pamilya, dahil ito kailangan, kapatid, hindi naman masama yun. Pero sabi ko, hayaan mo ang Diyos ang magpahiro. Amen. Hayaan mo na mangyari sa buhay na ito na hindi ka nalalayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa ito. Sabi niya, bakit piliin natin? Ngayon, sabi niya, 1 John chapter 2. Hallelujah. Sa 1 John chapter 2, verse 15. Sabi niya rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Dahil sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Amen. At sabi niya rito, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay nakapupukaw ng alin? Sa masamang pita ng laman. At ang mga nakakapukso sa paningin at ang karamihan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya ang tao pag-isip, kailangan 16 o 15, kailangan meron na siyang boyfriend, 21, 25, ano na ba ngayon? Yung iba nga, yung ako 25, asawa na natin. So kailangan, isipin mo yung bata ng mundo ko. Ito yung bata ng mundo Kailangan pagdating ng high school, kailangan meron ka ng kapila. Tapos pagdating mo ng 20s, may true love. Tapos kailangan mo ng mga 27,
something ganyan, kailangan mo na may anak. Kasi pagdating ng 30, nangangamba ka na. 30 plus, nangangamba ka na. Baka walang ganito, kailangan ganito. Alam mo, nagagala tayo sa mga sitwasyon ng daigdig nito. Yung pattern ng mundo ito, tandaan niyo po, nakakatakot. Nakakapangubag. Bakit nakakatakot? Bakit nakakapangubag? Kasi aalisan ka niya ng panahon para sa Diyos. Aalisan ka ng panahon para sa Diyos. Kaya sabi niya, amen, ang sa mundo ito, sabi niya, ay nakatutukaw. So bakit tayo na-attract? Amen. Kung minsan tayo mismo, grabe, no? Pag nakikita tayo ng bagong mga cellphone, mga computer, grabe, kailangan magkaroon tayo ng ganito. Kung minsan tayo wala na, kailangan magkaroon ng ganito. Kasi ito yung in sa mundo. Tama? Magugulat ka, mga kapatid. Amen. May mga tao ganito. Sige mo, ang buhay malayo sa katotohanan, pero kailangan mayroong ganito. May extension ng buhok, may extension yung buhok, kung pwede naman pa-extension ng buhok, pwede ba dyan sa babae? Pwede rin. Paano ka makapasapatos na buhok? Di ba? Lahat na yung invento. Extension yung kilay. Kasunod yung uso, i-invento yun. Di ba? Lahat na invento, lahat ng extension. Hallelujah! Napapahatak lahat ng bagay. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, no way, Lord. Pagdating ng oras, grabe tingin walang extension. Grabe haba ng pangaral maso. Overtime. Lumagpas na nila yung grabe overtime sa pastor. Di ba? Mga kapatid, hindi yun. Sayang na hindi natin napapansin, mga kapatid, na sa daigdig ko, mas magastos na hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan. Alam niyo yun? Kaya nga, totoo eh. Sabi niya, ang nasa daigdig ko ay nakakuha. Subukan mo pumunta sa mundo. Nadaan ka na sa mundo na hindi ka magnasa. Amen. Pagdaan mo, grabe sa mga labing, uy, susukat ka, wala kang pera. Window shopping. Diba? Window shopping. Dahil ka sa mga gamit. Kaya lang sa akin, kay pastora, pag sinasabi ko, pag halimbawa sa niya, pupunta tayo sa SM, dali natin yung mga bata. Saan ko siya, kaya kung saan niya dadalhin, doon lang kami. Anong bibilin? Doon lang. Bibilin mo, o doon lang tayo. Pagkatapos labas tayo. Kung may meeting, ito pa doon. Naano ako niyan, mga kapatid. Saan ba kayo? Sige lang kayo. Kung dito lang, kung wala akong dinatay sa atin. Pero yung, kung minsan sundan-sundan niya ng sales lady. Sir, wala ka kong pera, di ba? Adi ka ba? Di ba? Yung ano, kaya nga ayaw mo magano yung hahawak mo sa damit, gano'n na ka ng sales lady. Nakakaya, lalatagan ka dito sa nurse ko, anong sukat mo nyo sir? Meron mo kami nurse, meron medium, ano sir? Wala akong pera dito. Di ba? Kaya pag sinasabi ko mas wala kung saan pumunta, yun lang yun. Nakapatid, pag ako bumili, kung ano yung bibili ko, yun lang yun. Labas ka na ka. Kasi alam ko kung minsan parang gusto ko natin ang totoo mga kapatid. Alam mo po yung oras ng minsan sayang. Hindi natin napapansin. Pagdating sa mga bagay yan, wala tayong limitasyon sa pag-ustay ng oras. Pero pansin ko pagdating sa gawain ng Panginoon, limitado yung oras na meron tayo. Ang galit lang siya. Amen. Pagdating sa gawain ng Panginoon, kailangan limit lang. Kaya bakit meron tayong oras 6 to 8, 9 to 11. Limit lang. Pero tingnan niyo po, pag pumunta ka sa mga mall, walang limit. Tama? Sa mga bagay na daigdig ko, walang limit.
Mga kapatid. Kaya napakalaga na maintindihan natin. Dinadaya tayo ng daigdigin. Kaya kung ito yung mahalin at sasalayunan mo, lugi. Nakapupukaw ang lahat ng daigdigin. Kailangan, kita mo yung mga kabataan nyo, kailangan meron na rin silang cellphone, kailangan yung mga grabe mga kapatid yan. Minsan, maano ka magugulumihanan ka sa mga bagay-bagay na nangyari. At alam niyo po kung minsan, yung mga taong biktima, sila yung mga taong walang spirito ng Diyos. Hindi nila naiintindihan. Okay. Next, sabi niya rito, amen. So as a wise, choose the house of the Lord. Bakit? Ang kailangan pipili, amen, yung bahay ng Panginoon, sinabing house, amen, yung presence ng Lord. Amen. Ang kailangan natin piliin. Alam niyo po kung bakit? Kristyano tayo. Amen. Strangero lang tayo sa daigdig dito. At ito yung hindi magbibigay ng satisfaction sa buhay natin. So katulad sa ating teksto, sabi niya, mas gusto ko pang manahan kahit sa templo, kahit sa pinto ng templo. O yung maranasan yung presensya mo, kaysa maranasan yung presensya ng daigdig dito. Bakit po? Sabi niya, in the house of the Lord. Makikita natin dito sa presensya ng Diyos. Amen. Next, sabi niya, you will experience comfort, joy, and peace. Bakit maraming mga dumadalo sa church, walang comfort, walang joy? Amen, walang peace. Bakit? Pastor, akala ko ba, pumunta ka sa church, may comfort, mayroong joy, mayroong peace. Alam niyo po kung bakit naranasan ito ng mga tao? Pumupunta lang sa church nang wala. At nandun yung resistance niya pagdating sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kung totoong Kristiyano, amen, ang nasa loob ng church, sa ayaw at sa hindi, mararamdaman mo yung comfort and joy, yung peace. Amen. Bakit? Dito na naman natin naranasan eh. Amen, sa presensya ng Diyos. Pansin mo mundo, kahit gaano masaya ang Christmas party nyo, pagkatapos ng Christmas party, ang gulo na kapag ng buhay. Amen, kahit anong programa ng daigdig dito ay napakagulo pagkatapos. Pero sa presensya ng Diyos, amen, yung joy ng Lord, yung comfort ng Lord. Amen, kaya kung bakit may mga tao hindi nila naranasan ito, kasi yung resistance ko sa salita ng Diyos ay nandun sa kanyang buhay. Ayaw ko niya, Pastor. Ayaw ko niya, Pastor. Pero kung hayaan mo, yung presensya ng Diyos dumahagi sa buhay mo, naniniwala kung uuwi kang masaya, ayaw ko na. Ulitin mo po, uuwi kang masaya. Amen. Uuwi kang may kapayapaan. Dahil sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Sa gawain ng Panginoon. Kaya naniniwala ko, isipin mo kayo na, dalawang tao na sa daigdig nito, spiritual at hindi spiritual. Kung saan ka nagiging masaya, doon ka. Amen. Yun ang klase ng pagkatao. Kung sa mundo masaya ka, dahil tao ka mundo ka. Pero pagdating sa spiritual, doon ka nagiging masaya dahil spiritual ka. Amen. Yun yung dahilan. Kung bakit may mga tao walang joy, walang comfort. Kasi baka ito hindi ko talaga yung tahanan mo. Baka hindi talaga dito ikaw kabilang. Baka hindi ka bilong dito. Amen. Baka kabilang ka lang. Baka nandito ka ngayong umaga dahil nahihiya ka. Hindi. Tandaan mo ito, nandito tayo dahil tayo mo ay pamilya ng Diyos. Amen. Amen. Dahil yung comfort, praise God. Pagpasok mo pa lang. Amen. Naramdaman mo na yung comfort. Diba? Ang bahay natin, kahit gaano kadumi, kahit gaano kapangit pag nasa bahay ka, comfortable ka. Diba? Minsan, kahit yung
yung bahay natin, madumi, magulo, kahit na yung asawa magumama, yung lalaki, di ba? Pero isipin mo, alam mo kahit gaano ako lasing noon, nung manginginom ako, uwi ako ng bahay. Bakit? Kasi alam ko, safe ako doon sa bahay namin. Amen. So, ganito rin sa ating daigdig. At sa ating kalagayan yun. Bakit ka nandito tuwing linggo? Bakit ka nandito tuwing Wednesday? Bakit nandito ka tuwing Friday? Kasi yung comfort na nararamdaman ko. Amen. Amen. Parang hindi. Praise God. Amen. Sabi niya, Pastor, wala, hindi ko naramdaman yung comfort. Alam niyo po, bakit hindi naramdaman? Kasi, yun nga yung resistance doon sa salita ng Diyos. Yun yung nagiging problema naman. Amen. Ano ba? Sabi niya rito, you will experience others love. Amen. Nandito yung tunay na pagmamahal. Amen. Ng Diyos sa atin. Alam niyo po, sabi ko ako sa inyo, first time na ako po talaga ay nakaranas. Amen. Nararamdaman ko na may nagmamahal talaga sa akin. Sa gawain ng Panginoon. Amen. Noong time na hindi ko makalimutan na sabi ni Bishop Poli, sino ang nais tumanggap sa Panginoon? Ako po yung tao. Ayaw na ayaw pumunta sa mga bahay. Ayaw na ayaw pumunta kasi ang pingin ko pinagtitinginan ako. Pero alam niyo po, nung mapakinggan ko ang mensahe ng Diyos, doon mo naramdaman na meron palang nagmamahal sa akin. Amen. Doon pala mayroon nagmamahal sa akin. Amen. Kaya yung church, mga kapatid, amen. Yung gawain ng Panginoon, ito yun. Yung presence ng Lord, dito mo makalalasan. Hallelujah. Mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Mararamdaman mo yung tunay ng pag-ibig na lahat. Sa buhay mo. Sa buhay. Kaya alam niyo po, bakit may mga tao umiiyak sa loob ng church? Hindi dahil dala ng kanilang pangangailangan. Hindi dahil dala ng kanilang problema. Kundi nararamdaman nila ang tunay ng pag-ibig. Amen. Ito yung church. Yung gawain ng Panginoon. Kaya pag ito pinili natin, mga kapatid, ang pagmamahal ng daigdig, wala yan kumpara sa pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. Next, sabi niya rito, ayan, yung love, yung true love ng isang pamilya. Naramdaman ba natin? Praise God. Kahit hindi ka, kahit tulog ka pa, may nag-praise it. Kasi may pamilya na nagmamahal siya. Amen. Pag may mga problema ka, amen, pag lumapit ka, may karami ka. Yan tunay yung pamilya. Kung sa loob ng church, nangyayari yan. Pero alam ko, sa loob ng tahanan, may pagmamahal ng pamilya, umisa may away-awayan yan. May mga tamunan. Hindi maiwasan yan. Pero alam niyo po, yung pinakaloob na nandiyan ay pamilyang tunay. Nagdadabayan, nagmamahal. Amen. Ang bawat sa akin. Tingnan mo, kumahal mo katabi mo. Praise God. Amen. Baka hindi. Baka hindi pamilya ang puri mo. Amen. Kaya sa loob ng church may mga may mga sutil. Kuminsan. Pero dito, alam niyo po, sa presensya ng Diyos, amen, mararamdaman mo, amen, yung tunay na pagmamahal sa pamilya. Sige mo, hindi tayo makakapag-anak. Amen. Pero isipin mo, pag may problema ka, pwede kang dumayo. Pag may mga prayer request ka, pwede mo sabihin. Pag may mga kailangan ka, pwede na mong gamayan. Hindi naman tayo magkakilala. Salamat sa Diyos. Bakit? Mayroong templo ang Diyos. Next, sabi niya rito, you will experience
provision. Amen. Yung galaw ng Diyos sa buhay na dahil sa iyo. Templo. Amen. Kaya tingnan niyo, marami mga patutuo na nangyari dito. Ganito ang nangyari. Ngayon, ito na. Maganda na. Praise God. Natuwa ko kay Sister Katie. Amen. Sabi niya ako ng kasama niya. Sabi ko, oy, parang gloomy ka na. Punta ako sa pastor nila. Sabi ng kasama niya, Pastor, iba na ngayon pag-manager ka. Praise God. Na-promote siya. Natuwa ako eh. Amen. Sino ba namang hindi matutuwa? Galing sa kabila, lipat sa kabila ko ngayon. Wow. Roving na siya. Papel na lang. At saka ball pen. Magkano na natin yan? Magkano kita? Magkano kickback ko yan? Atin tayo. O, di ba? Nakakatuwa. Yung mga ganun mga bagay na ibig sabihin, isipin mo, may promotion ng Diyos. Amen. Sino gusto ma-promote? Amen. Sino gusto ko i-provide ng Lord yung buong pagkailan? Praise the Lord. Amen. Alam mo, hihingin mo. Ilapit mo. Amen. Kayong templo ng Diyos. Amen. Narito yung presensya ng Diyos na makikinig, na mag-uunawa o mag-tawag dito, uunawa sa iyo, makikinig sa iyo. Mga kapatid, makikinig sa iyo. Kaya naniniwala ako sa templo ng Diyos, mas masaya. Amen. Mas masaya. Kaya tingnan niyo po, sayang na yung mga tao, mas pinili ang Diyos. Mas pinili ang Diyos. Kumpara sa gawain natin. Sabi niya nito, Amen. Sa Kronika, tignan natin kung bakit mahalaga sa kanilang templo. Amen. Sabi niya, dumating ang panahon, nilusog ng mga Moabitan at Amonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya ang isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ibayo ng lawa at sa Hasasuntama na tinatawag din Engedi. Verse 5. Ano sabi ng verse 5? Hallelujah. Verse 5. Sa harap ng bagong patio ng templo, pinagtitipunan ng mga Juda at Jerusalem. Tumayo si Jehoshaphat. Verse 6. Siya'y nanalangin, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan. Kaya walang kalaban sa iyo. O Diyos sa atin, sabi niya, O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga-rito upang dalhin sa lupa ito. Sabi niya, ang bayan ng Israel, ginawa ko yun sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Verse 8, dito nga sila tumira bilang sabi niya, pagkilala sa iyo. Sila'y nagtayo ng templong ito para sa iyo. Bakit po anong dahilan? Sabi niya, ang sabi nila, kung darating sa kanilang sakuna, tulad ng pagdidigmaan, baha, pagkamatay, tagutom, papasok sila sa templong ito, sumagbuli sa iyo sapagkat narito ka. Amen. Amen. Palakpakan ng Diyos. Kapag kapiling mo ang presensya ng Diyos, kasi yung presensya ng barkada, presensya ng kung sino-sinong tao, mga kapatid, ipapahama ka niyan. Kaya para sa kanila, napakalaga yung templo ng time na yun. Kasi alam nila naroon ang presensya ng Diyos. Amen. Kaya masarap, pero templo ng Diyos sa lugar na ito. At tayo dumudulo. Tingnan mo, ginto na ngayon. Diba? Dati kulay ito niya, ngayon ginto na. Nung makita ko kulay ito, parang nagigulo ito, mapunta na kami dito. Hindi. Kasunod ginto na rin itong dana, itong taplan. Salamat na lang sa Panginoon. Yan tayo ng Diyos. Amen. Kasi dito, amen, sa lugar na ito, kasama natin ang Diyos. Amen.
pasokin ng mga Israelita na umalis sila sa Egypto, kaya sila hindi nawasak. Verse 10 o 11, ngayon sa akin ko'y igantingin na sa amin, sinalangin nila, ibig palayasin ng sa lupain, ibinawa mo sa amin. Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kaya sa lupain na ngayon, karaming kaaway, hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw na lamang ang aming pag-asa. Di ba ang sarap na puntahan ko wasak ang ating Amen. Umiiyak ka sa Panginoon. Hindi nang pumunta ka dito dahil wala na. Punta ka dito kasi alam mo, makakapili mo yung presensya ng Diyos. Panginoon, meron tutulong sa akin. May problema mula Monday hanggang Saturday. Pero pagdating ng Sunday, alam ko ka. Ikaw ang solusyon sa problema. Amen. Kaya ito mas maganda na mas pili kung pag may problema na punta sa bahay ng Diyos. Amen. Hindi kung saan-saan mga kapatid. Ang problema ng marami, may problema na dahil mo sa Diyos. Mas malaki ang problema ng kapatid. Sa katulad na kanila, ayaw nila magpapigil, pero para sa kanila, aasa sila sa presensya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Use the very important things. The house of the Lord, sabi ang meaning, Amen. Holy ground, presence. Tandaan natin yan. Yan ay banal na lugar. Bahay na lugar. Amen. Ang lugar mo yun. Kaya alam po, salamat. Dahil ako, sabi ko nga po sa inyo, anuman mga digmaan, problema, mga kapatid, pag alam ko nakatutog ako sa gawain ng Panginoon, alam ko, may laban ako. Amen. Alam ko may laban ako. Dahil alam ko may kakampi ako. Amen. Ang Diyos. Last verse, Deuteronomy, nasa inyo ngayon ang mapasin. Ayaw sabi niya, pipili ng buhay na saganaan, unang kahirapan at kabuhay. Ano ngayon ang pinagkakaroon? Baka hindi mo nakikita, mga kapatid, na mas mahal mo na ang mundo kumpara sa presensya nito. Amen. Baka mas mahal mo na ngayon. Pansinin natin mabuti. Bumisang reklamo mo, grabe, ang dami ng bagay sa church, ang dami kailangan ito. Pero baka mas malaki ang nagagastos mo sa mundo ito. Kumpara, amen, sa Panginoon. Amen. Mapapansin natin, mga kapatid, mapapansin natin, maraming bagay, amen, marami sa church na makadami gagawin, pero mas baba, mas marami kang ginagawa, para sa gagawin mo, na wala naman talaga ng Panginoon. Ay pansinin natin ba? Mahal tayo ng Diyos, nais ng Diyos, makasama tayo, amen, nais ng Diyos, maranasan ang kanyang presensya. Malampakan natin ang paglakas tayo, may kumayon, may umaga, hallelujah, amen. Tandaan po natin, ito po ay banal na templo ng Panginoon. Amen. Mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Kaya ngayong umaga, dami mo ang presensya ng Panginoon sa umaga. Hallelujah. Naniniwala ako na may gagawin ng Diyos sa umaga. Ipapakita ng Diyos sa umaga ito kung saan ka pala, kung ano ang mas mahal. Amen. May pa natin awit in the goodness of God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Habang nakatayo kasi, baka may mga bagay sa buhay ko na parang pogi na ng lahat. Pero ang totoo, mga nagaya ka na. Oh, in the presence of God. Dami mo ang presensya ng Diyos. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyo. Habang nakatayo ka sa iyong pinakatayuan, hayaan mo makakilos ang presensya ng Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nais kitang maranasan.
nais kitang maranasan. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Sa pagkatunay niya ako, Panginoon, ipinakita mo lamang, Lord, sa umagang ito, Diyos, kung sino yung dapat namin mahalin, kung sino yung dapat namin piliin, Panginoon. Walang ikaw na yung presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Father. Holy Spirit, pamusap ka. Let your spirit move in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa iyo. Salamat sa iyo mga salita. Salamat sa iyo. Sapagkat ikaw, Diyos, ay nala sa amin sa iyong mga
sa amin. Sa panahon sa kuna, natulog, tikmaan, magpapasok sa iyo, pray. Sa pagkatunahan ito, Lord, I pray, nakita mo narinig yung kanilang pagluha, yung kanilang sinasabi. Panginoon, tulungan mo sa amin. Salamat ko na po natin, Diyos, ang iyong umaga. Nagawin niyo ang basbas ng kapapala, himala, tagumpay, kapayapaan,